ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong hawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang linggo tayo ng Kwaresma ng taon B. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa mga nabiktima ng landslide sa Mako, Davao. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, sa unang linggo ng Kwaresma, nananalangin at nag-ayuno si Jesus ilang bago niya simulan ang kanyang misyon, akayin ang tao pabalik sa Ama. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama rin tayo ni Jesus sa ilang upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis.
Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahagari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana, poon, ay alalahanin. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi, ng katawan,
kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Natili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa unang linggo tayo ng Kwaresma. Kwaresma ay isang salitang Latin na ibig sabihin 40. Ito yung 40 na araw na paghahanda natin para sa dakilang kapistahan na siyang pinakasintro ng ating pananalig at panampalataya. Ang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. 40 na araw upang ating maalaala ng ating Panginoon ay 40 na araw naroon sa ilang upang magkaroon ng pakipag-ugnayan sa Diyos kahit na siya'y tinutukso sa ilang. Ang paksa po natin sa unang linggo ay atin pong napakinggan ang sinasabi, pagsisisi. Ang pagsisisi sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoon ay nagsalita ang salita niya ay Hebrew, Aramaiko, teshuvah.
tissue ba, pagsisisi, pero kapag tingnan po natin sa literal na kahulugan nito, balik sa Diyos. Ang pagsisisi ay ang pagbabalik sa Diyos. Ang atin pong bagong tipan, ang nakasulat tungkol sa pagsisisi na nasa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 1, verso 12 hanggang 15 at sa verso 15, ay ang salitang metanoia. Ang metanoia ay pagsisisi, pagbabago, pero pag tingnan po natin ang literal na kahulugan nito, dalawang salita na Grego, meta at nous. Meta, yung iba, at nous, pag-iisip. Ibig sabihin, mag-iibang isip, magbabago. Sa Latin, dahil mula sa Hebreo at sa Koinoko na Grigo, sinalin ang ating Biblia sa Latin. Sa Latin, ito ay penitensya. At sa English naman, ito ay tinatawag na conversion. Sa ating salita, pagsisisi, medyo kulang. Dahil hindi lang po pagsisisi ang salitang teshuvah. Atin pong nakita sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Henesis, Kapitulo 9, verso 8 hanggang 15, ang tungkol sa tipan na ginawa ng Diyos na si Yahweh kay Noah o Noe. At ang tipan ay tinatawag sa salitang Hebreo na beret. Ang beret, ibig sabihin, hinati. Ito yung ang kalahati ay para sa Diyos at ang kalahati para sa tao na representa ni Noe. Na inligtas ang buong pamilya niya kasama yung kanya mga dala na mga hayop na nabubuhay upang ang paglilinis ng mundo ay mayroon ding nailigtas na mga mabuti. At ito ang laging alalahanin na kung tayo'y nagsisisi, kung tayo nagbalik loob, unang tingnan natin ay ang Diyos. Kaya, teshuvah, balik sa Diyos. Una, dahil ang Diyos ay gumawa ng mabuti. Nagkasala man ang tao, ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Ayon pa sa ating Salmo 24. At dahil pag-ibig niya ay wagas at siya po'y matapat, tayo po na minamahal ng Panginoon ay maging tapat din sa kanyang tipan. Sa ating pangalawang pagbasa, sa unang sulat ni Apostol San Pedro, Kapitulo 3, verso 18 hanggang 22. Ito po yung pagtupad ng pangako ng Diyos na pagliligtas. Na Kanya pong pinadala ang Kanyang bugtong na anak, ang ating pong Isus Nazareno, upang tayo'y iligtas. Gaya nung panahon na iniligtas si Noe at ang tubig ay naglilinis sa mundo. Sa panahon ng ating Panginoon Hesus, ang naglilinis sa atin ay ang binyag ng ating Panginoon Hesus na binyag ng tubig at binyag ng Espiritu Santo. At sa binyag na ito, tayo'y nabubuhay muli sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito, tayo nagkaroon ng isang panibagong buhay. Kaya ang tunay na pagbabalik loob ay una sa lahat, tama yung sinabi sa salitang Hebreo na teshuvah, babalik sa Diyos. Babalik tayo lahat sa Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at dahil mahal tayo ng Diyos, ngayong panahon ng kailangang magsisisi, magbalik loob sa panahon ng Kwaresma, lalo na sa unang linggo ng Kwaresma, tayo ay mag-alaala sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos na hindi lang na tayo'y iniligtas noon matapos tayong nagkasala sa unang nilikha. Tayo ay iniligtas sa pagitan ng ating pong Isus Nazareno
At tayo'y binibigyan ng pagkakataon na una sa lahat, babalik tayo at magbabalik tayo sa Diyos, hindi lang sa physical na pag-unawa, lalo't higit na sa emotional at sa spiritual na kalaliman ng ating ugnayan sa Diyos, ng ating pagsisisi, ng ating pagbabago, ng ating pagbabalik loob, ay siyang paraan na pagbabago ng ating iniisip, pagbabago ng ating damdamin, pagbabago ng ating paningin, na kung saan iwaksi natin ano ang mali, at isabuhay natin, at pagkatapos ng ituwid ang ating buhay, isabuhay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay walang iba, ebanghelyo ng pag-ibig, higit sa lahat sa Diyos, at pagmahal sa kapwa, kaya ng pagmamahal sa sarili. At ang ibig sabihin dito, babalik tayo sa Ama. At ang ating pagbabalik sa Ama ay pinapahayag ng ating Panginoon na sa Ebanghelyo ni San Marcos, nagpunta siya sa ilang. Dinala siya sa Espiritu Santo doon sa disyerto. Doon sa disyerto, nag-aayuno, nananalangin, nakipag-ugnayan ang Pong Isus Nazareno sa Diyos na Ama. Tinutokso siya sa 4 na araw, ang tukso ng demonyo sa kanya, na naig, nagapo ng Panginoon ang Satanas na nagtukso sa kanya, na tayo ay binigyan ng mabuting halimbawa na sa lahat ng buhay natin, tinutukso din tayo ng demonyo, tinutukso din tayo ng masamang espiritu, tinutukso din tayo sa mundo, ngunit dapat tayong manaig, dapat paglabanan natin, dapat maigpawan natin, dapat matugumpayan natin upang ipahayag na ang panahon ng 40 na araw na paghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon ay siyang mismong ating paglalakbay tungo sa buhay na bago ganap at ikasisya, dahil tayo ay nagbalik loob, dahil tayo ay nagbabago sa pangalan ng Diyos. Iwinaksi ang mga masama, itinuwid ang buhay na mali, at tayo'y naglalakad sa buhay na matuwid upang sumasa atin ang Diyos at pumapanginoon sa ating buhay, upang tayo makatanggap ng Kanyang grasya, ng Kanyang biyaya, ng mga kaloob para sa ating buhay. Yung gusto makatanggap ng grasya at biyaya ng Panginoon, pumalakpak ng lalo pang malakas, tatanggap tayo ng grasya at biyaya ng Panginoon. Yon ang pagpapatawad kung tayo'y nagsisisi ng tunay sa ating buhay at namumuhay na matuwid sa pangalan ng Panginoon, sa Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa runan mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukom ng buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid nating mga nasa matinding krisis ng buhay, at atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao
na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalong-lalo na sa pagitan ng mga bansang kasalukuyang may giyera. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binyagang Kristiyano ang kinagisna nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid naming yumao sa piging na banal sa kalangitan kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at ang kanilang mag-anak. Lingnan ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay Batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pasimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa namang hel nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluhod nang may abot sa akong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong
bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating kalawang lengthened recollection sa darating na February 20, 2024 Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Marcelino E. Nicasio, SVD, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 2, matatanda at may sakit. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming pong salamat sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain yung bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng panampalataya, pampatibay ng pag-asa at pangpaalab ng pag-ibig. Matutuhan naman naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw ngayon sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno at pakilahok sa ating Eucharistia o Banal na Misa ngayong unang linggo ng 4 na araw na paghahanda natin para sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon o Kwaresma, na ang atin pong tema ay pagsisisi. Salamat po sa lahat na narito sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform, na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno.
Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. So, makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga nangailangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito at naugnay sa atin. Naway, ang Diyos ay magbigay sa inyo ng biyayang kinakailangan sa inyong buhay. Pagsisisi, sa salitang Hebreo, teshuvah, sa salitang koinoko na Grigo, metanoia, sa salitang Latin, penitensya, ay isang pagbabalik loob upang tayo'y babalik sa Diyos at mabuhay ayon sa Kanyang kalooban. Naway, ito'y ating gawin at ito ang ating kinakailangan. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalinganangka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang may dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na maalala ang pangako lang sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ating Pong Isus Nazareno. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.